Pero ang totoong breadwinner ay si number 3, si Jonathan Covarrubias. Kausapin natin siya. Jonathan, baba ka na. Ikaw pala. Dito ka sa gitna. Ay, Jonathan! Kamusta pakiramdam? Hindi ka... Oo. Baka pagod sa duty. Oo, baka lang panggabi to eh. Ano yung tina-downplay mo lang? Hindi mo masyadong ginagalingan kanina yung mga ano mo, ang ganap? O, kinakabahan. Kinakabahan ka ba kanina? Medyo kinakabahan po. Medyo kinakabahan. Saan ki security guard? Jonathan. Sa Teresa po. Sa Teresa. anong klaseng establishmento siya? Sa mall ba yan? Sa... Pabrika po ng garments. Garment. Buti wala kang duty ngayon. Nagpaalam ka ba? Panggabi po. Oh, yun So nga, mamaya paggabi. meron pa. Opo, Ay, 7. Nakadalawang 7 to racket ka 7. po ito. Correct. Kailan walang tulog to? Walang tulong. Ilang years ka na nag-security guard doon? 3 years po. 3 years. Kaya pala 24 hours daw siya. Yes, pag tumatayo, no? May ganun talaga minsan, 24 hours, ang duty Hindi. diretso. Posibilidad po may ganun. Pag hindi dumating yung ano, yung Papalitan. papalit. Opo. Overtime. Pero Jonathan, gaano ka nakatagal na breadwinner? Simula po nung 2017. 2017. Yun yung, 7 years. Yun yung sinabi niyang namatay yung... Ay, nakulong ba? Nakulong po yung papa ko. So, nung nakulong ang papa mo, nawala na ng magtataguyod para sa inyong pamilya at ikaw na ang umako ng responsibilidad na yon. Opo. So, sino ngayon ang itinataguyod mo? Sino-sino mga miyembro ng pamilya? Sa isa kong pamilya po, sa biological mother ko po, binibigyan ko rin po sila. Sa adapt na nag-adapt po sa akin. Totoo yung kwento mo kanina. Tatlong pamilya daw eh. Na meron nag-adapt sa'yo, tapos meron kang sariling pamilya, tapos pareho silang pinagpo-providean mo. Opo. Tapos totoong may asawa ka din? Opo. May anak ka din? Meron. Tatlong pamilya Tatlo nga ang talaga. tinataguyod niya. Paano yun? Paano sumasapat yung kinikita ng isang security guard sa pagtustos ng pangangailangan ng tatlong pamilya? Inahati-hati ko po. May natitira ka ba para sa'yo? Wala po. Minsan ba hindi nagiging problema yung mag-asawa yan? Kasi syempre, kayo din, kulang na sa inyo yung sweldo eh. Pero binibigay mo pa. Correct. Diba? Kasi lalo na pag may pamilya ka na, mas i-require ng pamilya mo, unahin mo yung pamilya natin, di ba? Mas malaki yung obligasyon mo sa iyong sariling pamilya kaysa dun sa pamilya mong kinagisnan at Tama. kung sino pa man. May ganun ba? Nagkakaroon ba ng isyong ganun? Opo. Inaaway po ako ng asawa ko dahil po sa ganun sistema po. Dahil feeling niya, ang laki nung kaagaw, madaming kaagaw sa kung anong maibibigay mo sa kanila. Na nagigets ko din naman yung asawa, 'di ba? Pero syempre bilang May anak, pamilya kasi na siya eh. 'di ba bilang anak minsan kahit naiinis ka, hindi mo kaya talagang tiisin ang pamilya mo Totoo eh, yun. 'di ba? Kahit sabihin mo, minsan nga kahit toxic pa, 'di ba? Yung puso ng mga Pilipino para sa pamilya sobrang laki, hindi na talaga natin kayang tiisin. Opo. 'Di ba? So nanay mo at saka nanay mo na nagluwala sa iyo at saka yung pamilyang Nag-adapt kumalinga sa pa Opo. sa iyo, 'di ba? Opo. Buti yung nanay mo din na kumalinga sa iyo, hindi hindi rin nagiging issue 'yan na Bakit? iniwan ka Oo. naman yan eh. Dapat dito ka na lang mag-concentrate. May ganun ba? Wala naman po. Okay lang na dalawa silang sinusuportahan mo. Minsan po nahihirapan po ako kasi dalawa po sila. Kamusta ba estado nung biological na nanay mo at yung pamilya mo doon? Sa mga kapatid ko po, wala naman po masabi kasi may mga sariling pamilya na rin po sila eh. Kaya ikaw ang umaako sa nanay mo. Opo. Bukod sa nanay mo, sino pa? Nanay mo lang bang inaako mo sa side Opo. na yon? Opo. So, yung nanay mo, parang sagot mo. Sila, parang, kasi may pamilya na sila, kaya Opo. hindi na nila kaya. Opo. May pamilya ka rin eh. Oo. Diba? Hindi ka ba nagsasabi sa mga kapatid mo, minsan hingi ka rin ng tulong para suportahan ni nanay mo? Minsan po nagsasabi po ako sa kanila, kaya lang wala po sila maibigay eh. Security guard ka, matapang ka, syempre, no? Opo. Pero, iniiyak mo yan. Sa trabaho ko na lang po iniiyak. Kanina mo kinukwento yung nilalabas yung mga saloobin mo. Wala po. Wala po akong malapitan. Masabihan ng sama ng loob.
Kasi wala naman po nakakaintindi sa akin. Naiintindihan ka namin. May gusto ka bang sabihin ngayon na gusto mong ilabas? Kung magagamit mo itong pagkakataon. Hindi masamang maglabas ng mga saloobin na masama yan. Kasi para yung bomba, puputok yan. Pag mabigat na. At saka yan din ang magpapahirap sa'yo at lalong magdadagdag ng pagod mo maliban sa tinatrabaho mo araw-araw. Yung mabigat na saloobin. Ano bang laman nito ngayon? Ano bang nagpapahirap dyan? Gusto ko lang naman po yung maging maayos po kami. Kasi ngayon po hindi po kami nagkakayos eh. May mga problema po na hindi dapat sabihin. Kaya lang mga nasasabi pa. Alam mo, yung mahirap talaga yan. Yung bukod sa mahirap na yung pamilya nyo, magulo pa. Opo. Di ba? Ang sakit sa ulo niyan yung pamilya mong magulo. Bukod, ang dami mo, lalo na kung breadwinner ka, iniisip mo na kung ano nang kakainin nyo, paano kayo magbabayad, paano panggasto sa mga gamot, kung mayroon bang may sakit sa inyo. Mama ko po, kaya lang yung mama ko po, may ano po siya eh, may karamdaman po na hindi high blood, minsan po nag-iisip bata po. Di ba meron nang may sakit tapos nag-aaway-away pa yung magkakapatid. Sobrang stressful. Stress yun. Sobra. Hindi ka makatulog, hindi ka makakain kasi iniisip mo lahat.